We continuously pray, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo, sumama po sa amin, Jesus. Hallelujah, for this is your house, this is your home, and we welcome you, Jesus. Let us all sing to the Lord.
umagang ito. Hallelujah. Nawa ang bawat isa sa atin ay maghangat na sa tulong ng ating Panginoon ay magkaroon ng isang pusong dalisay. Isang pusong tapat na sa tuwina ay nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya kung sa sandaling ito, Diyos, may nakikita ka pa rin kung hindi ka aya sa aming mga puso, kung hindi pa rin kami malaya makapagpuri sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na alisin mo ito, ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Hayaan mo, Lord, tulungan mo kami na magpuri sa iyo, ituon lamang sa iyo, Diyos. Pagkat, Panginoon, hindi ka dapat, Panginoon, ikaw, nabigyan ng bahaw na papuri. Ang dapat sa iyo, Panginoon, ang iyong dapat sa iyo, Diyos, ay ang puso na tapat, ang pusong malinis, ang pusong dalisay, na sa tuwin na, Lord, whatever the circumstances, whatever the challenges that we have, kami ay magpupuri sa iyo, Diyos. Hallelujah. Ikaw
Ayan, magandang umaga po sa lahat. Tunay pong nakaka-bless at nakakatrabaho ng puso. Maraming pong salamat sa panalangin at sa patotoo. Tunay po lahat ng biyaya ay sa ating Panginoon lang. So, bago po ako magsimula, gusto ko pong magpasalamat sa Diyos sa biyaya. Sa biyaya, pribilehiyo makapagsalita sa inyo ngayon. Ngayong napakagandang umaga. Hindi po dahil ako ay naitalaga, kundi dahil po ito ay lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Gusto ko pong pasalamat sa ating mahal na pastor. Salamat po kasi, salamat sa pagtuturo, sa paggabay, sa aking pangungulit, sa aking mga tanong. Maraming salamat po, Pastor. At sa ating po mga elders, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Sa ating deacon, ganun din po. Tunay nga po na tunay pong ginagamit ng Panginoon upang patagin ating pong kanyang simbahan sa kanilang paglilingkod. At bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po kayong manalangin sa isama rin po natin ang ating mahal na pastor na nasa Bulacan ngayon na siya rin magdadala o maghahatid ng salita ng Diyos. So tayo po yung manalangin sa tele. Aming amang mapagpalang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makalapit at muli sa iyong harap, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, aming gabay, at aming pag-asa. Dalangin po namin na ang aming mahal na pastor na nasa Bulacan, gamitin po siya upang magdala ng inyong mabuting salita, Panginoon, na may kapangyarihan at biyaya. At kami naman po rito, buksan po ang aming puso, ang aming pong isipan, na may isang buhay ang inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at aming tagapagligtas. Amen. So, pamilyar po ba kayo sa movie na The Hacksaw Ridge? Pamilyar po ba kayo doon? Pinagpilahan po siya ni Andrew Garfield, yung gumanap ng Spider-Man. Pero po ito yung nangyari sa totoong buhay, si Desmond Doss. Siya po yung character na pinoportray doon sa movie na yun. Isa po siya sundalo na tumangging gumamit ng baril dahil sa kanyang pananampalataya. So hindi po siya gumamit ng baril. Dahil po doon, tinatawag siyang duwag, pinagtawanan, sinaktan, inaapi po siya ng mga kasama niyang mga sundalo. Pero sa gitna po ng labanan, habang grabe yung labanan, siya lang po yung isang lakas ng loob na bumalik upang kunin yung kanyang mga kasamahan. Isa-isa po niyang binaba yung mga kasamahan niya sa bundok, yung mga sugatan. Ang nakakatuwa po lagi niya sinasabi is, Lord, help me get one more. Yun po yung lagi niyang sinasabi. Ang nais ko lang po sabihin, ito po isang larawan ng isang katapatan na hindi siya tumakbo. Hindi po siya tumakbo palayo sa panganib. Kahit alam niya namang napakadelikado talaga nung gagawin niya. Binantayan niya yung kanyang tungkulin at ganito rin po tayo tinatawag ng Diyos. To guard the gospel. So ito po yung pinaka-topic natin ngayong umaga. Kahit mahirap, kahit may panganib, maraming pagsubok, pero nanatili po tayong tapat. So sana po katulad po tayo ni Desmond Doss, na isang Kristiyano na hindi tumatakbo palayo sa laban. Ang pagiging Kristiyano po ay talagang maraming pagsubok na pagdadaanan. Pero sana po ay tayo manatili lamang sa kanyang katotohanan. So maraming salamat po, Sister Maricel, sa pagbasa po ng kanyang salita. Just to give you po a little background or a context po ng 2 Timothy. Ito po ay sinulat ng ating Apostle Paul habang siya ay nakakulong sa Rome. Sa ilalim po ng pamumuno ni Emperor Nero. So, sa history po, kung babanggitin niyo po, si Emperor Nero talaga is
iba po talaga yung pag-iisip mo. Kumbaga parang talagang pag ginusto niya, gagawin niya po. Ito po ay around AD 66 to 67. Ito po ang tinatawag ng mga theologians na Paul's farewell letter o huling sulat. So, kasi po dito, nakikita natin yung puso ng spiritual father. Si Apostle Paul po yung tinutukoy dito. Sa kanyang beloved son in the faith na si Timothy. So mababasa niyo po yung sa verse 2, makikita niyo po yun doon. Habang si Apostle Paul po ay nasa Mamertine prison, si Mamertine prison po is isang malamig, madilim, at mabawang kulungan po yan. Yan po is, kung i-describe, is nasa ilalim po yan ng lupa. Tapos yung pagkain po dyan is may butas lang na binababa yung pagkain para lang po sila makakain. So, yun po yung pagkaka-describe ng pero hanggang sa history po, pag nakita niyo yan, talagang ganun po talaga yung prison that time. Pero ang nakakatuwa po dito is, sinulat niya po itong book na to, hindi para humingi ng tulong o ng awa. Kasi kung iisipin niyo po, kung tayo nasa sitwasyon na yan, parang nakakaawa talaga yung sitwasyon. Kasi nga po, yung mga pagkain pag binibigay that time is talagang hindi kaya. Yun nga po yung term ng mga nag-aaral. Ang nakakatuwa po is sumulat si Apostle Paul para palakasin si Timothy na ipagpatuloy ang pangangaral. So yun po yan, ang pangangaral po ng Ebanghelyo. So ayan, may mga picture nga po dito. Kahit sa gitna ng pag-uusig at panganib. So mamaya po madadaanan natin yung bakit gano'n yung sulat niya kay Timoteo. Si Timothy po ay tinawag ng Diyos sa murang edad upang maging katawang ni Apostle Paul sa ministry. Matatagpuan po yan sa Acts chapter 16. Pag binasa niyo po yung buong chapter niya, makikita niyo doon kung paano tinawag si Timoteo. Tinawag po siya ni Apostle Paul sa Lystra, isa pong lugar. At doon po nakatira si Timothy at ang kanyang pamilya. At mula noon, naging ang tawag nga po sa kanya is a responsible young man, si Timothy. So, tinawag po siyang faithful companion and co-laborer sa paglalakbay at pangangaral ni Apostle Paul. Ilan na po dito yung mga lugar na puntahan nila is yung Philippi, Corinth, at Thessalonica. So, kasama niya po doon si Timoteo habang nangangaral. Ang nakakatuwa po dito is, since nasa report po tayo ngayon, yung pinag-aaralan, patuloy po natin pinag-aaralan, especially si John Calvin, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga sulat, tinawag niya si Timoteo as a faithful minister trained by Paul to defend and preserve the purity of the gospel. So yun po yung bansag kay Timoteo. Hindi siya naging sikat o hindi siya kilala sa miracles o galing magsalita, pero siya po ay tapat. Yun po yung pagkaka-describe ng mga pag-aaral ng mga matatalinong tao. Tunay na sukatan ng minister is a faithfulness, not faith. So yun po. Pero bilang isang batang pastor po, dumaan din po siya sa mga paghihirap. Minsan ay natatakot, minsan ay napapagod, minsan nagdadalawang isip. Kaya nga po pinapalakas siya ni Apostle Paul sa kanyang sulat. So, alauna po, si Timothy po ay naging pastor sa Church of Ephesus. Yeah. Kung saan siya nagturo ng mga doktrina, pinangalagaan niya ng simbahan, ang kanyang simbahan, laban sa maling aral. Ang Ephesus po is, ano po dito, laganap yung mga idol worshiper. So, napakayaman po nitong bansa na to, pero yun nga po, maraming iba't ibang idol. So, yun po. Ayon sa mga early church historian, tulad ni Eusebius, si Timothy ay namatay bilang martir. Pinatay po siya, binato, hinampas, yun po yung pagkakadescribe, namatay po si Timothy. Dahil sa mga idol worshippers. So, pinatay po siya ng mga tao. Kasi, tinanggihan niya makibahagi sa isang pagan festival. So, may isang nangyari po doon, may isang pagan festival, and then si Timothy po is nagsasalita na about sa katotohanan, yung mabuting balita. Pero yun nga po, dahil sa idol worshipper siya, pinato, pinagpapalo, hanggang sa po siya ay naman. Ngunit bago pa man po siya naging pastor, si Timothy po ay pinalaki sa tahanang may halong kultura. Ang kanya po nga may isang Grego,
Ngunit ang kanyang ina po, na tulad ng nabasa natin, ang kanyang lola na si Luis at ang kanyang nanay, si Luis. Ay, baliktad. Ayan. Yun po, sa pakasalamat ko. Yan. Pero, ang nais ko sabihin, murang edad pa lang po is tinutuwa na siya ng salita ng Diyos. Gaya ng sinasabi po ni Apostle Paul sa verse 5 po, I am mindful of the sincere faith within you, which first dwelt in your grandmother Louise and your mother Eunice. So, mga kapatid, yun po yung tinatawag na Timothy's heritage. So, isang pamana ng buhay na pananampalataya. So, gaya nga po nung nabanggit ng ating mahal na pastor sa aming pag-aaral po nun, ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi ari-arian, kundi pananampalatayang ipinapasa. Ipinapasa sa susunod na generation. So, yun po yun. At alam niyo po ba, yan din po ang aming panalangin mag-asawa sa aming po mga anak. Sa biyaya po ng Diyos, may pasa namin sa aming mga anak ang ganitong klaseng pananampalataya po. Hindi dahil sa sumusunod kami, hindi dahil sa ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So sana po, kagaya po ng kanyang Lola Luis at kanyang nanay na si Eunice, maging laluyan din po tayo ng katapatan sa mga susunod na generation po. So, bago po tayo magsimula, yung message ko is hinati ko po sa 4 points ngayong umaga. So, meron po tayong 4. Ito po is the heritage of faith, the call to rekindle the gift, and the duty to guard the gospel. At ang pang-apat po ay the model of faithfulness. So, the heritage of faith po. Si Apostle Paul ay nagpapasalamat sa Diyos sa pananampalataya ng Timothy. Sabi niya, I thank God whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers. So, mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. Tulad nga po na sabi natin kanina, hindi ito kayamanan o ari-arian kundi katapatan ng Diyos sa ating mga tahanan. Ang mga batang nakikita po ang kailang mga magulang na nananalangin, nagbubukas ng Biblia sa mesa, ay mas malalim ang ugat sa pananampalataya. Sila ang susunod na faithful minister of the gospel tulad po ni Tim. So ito po isang paalala sa ating mga magulang, lola, isang pamilya po is dapat ganito po yung ipapasa natin. Kaya po, tandaan natin, ang unang simbahan ay hindi dito, sa building na ito, kundi sa ating mga tahanan. So dapat po sa ating mismo nanggagaling. Doon muna natutunan ang ating mga anak, mga bata, kung sino ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So dapat sa bahay pa lang po is nagsisimulan. At ang pangalawa po is the call to rekindle the gift. Sabi po ni Apostle Paul, for this reason, I remind you to rekindle the gift of God which is in you. Ang salitang rekindle po sa Greek, ang ibig sabihin sa Greek ay anasoperin. Ibig sabihin po is pag-alabin muli ang apoy na halos mamatay na. So, mga kapatid, minsan, tulad po ni Timothy, napapagod sa paglilingkod, minsan, nagiging routine na lamang ang pananampalataya. Pero sabi po ni Apostle Paul, huwag mong hayaang mamatay ang apoy. Bakit po? Sabi sa verse 7, for God has not given us a spirit of timidity, but a power and love and discipline. Kaya ang tunay po ng Kristiyano ay may tapang, may pag-ibig, at may disiplina. Hindi dahil sa sarili nating lakas, o sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, kung nanlalamig po tayo sa pananampalataya, kung napapagod tayo, ito po ang paalala sa atin ng Diyos. Pag-alabin natin muli ang kaloob na nasa atin. So ang ating po pananampalataya ay buhay. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay buhay sa iyo at sa atin. So yun po yung gustong sabihin ng Apostle Paul sa atin. At ang pangatlo po is the duty to guard
the gospel. Ito po yung pinakapuso ng mensahe natin ngayong umaga. Sabi po doon, do not be ashamed of the testimony of our Lord, but join with me in suffering for the gospel. Napakalinaw po. So ano pong gusto mong ipabatid sa atin? Kundi makibahagi tayo, sabi niya po sa verse 14, guard through the Holy Spirit who dwells in us. So the treasure which has been entrusted to you. So ibig sabihin po ng guard sa Greek is pelaso. Pelaso, ang ibig sabihin po is to protect, to keep watch. Dapat nating bantayan, ingatan, protektahan laban sa mga baluktot at pagkalimot. So ito po yung mensahe sa atin ng Apostle Paul sa umagang ito. Na sana po ay matuto tayo, o ibig sabihin is matuto tayo protektahan. At kung mapapansin niyo po doon, nabanggit ang entrusted. Ang ibig sabihin po ng entrusted is, sa Greek is paratike. Paratike, ibig sabihin po, ito po isang deposito, isang banal na tungkulin na pinagkakatiwala na iniiwan sa atin ng Diyos. So mga kapatid, hindi lang po tayo tagapakinig dapat. Dapat hindi po tayo manatiling tagapakinig. Dapat tayo po ay tagapangalaga din ng Ebanghelyo. So ang Ebanghelyo po ay hindi lang isang mensahe na kabutihan. Kasi ito po yung kadalasan natin maririnig pag napag-uusapan po. Parang puro kabutihan. Di po ba? Pero ito po isang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng krus sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po at sa cross na ito nangyari ang pinakadakilang misteryo sa kasaysayan. Sa pag-aaral ko, tinatawag ko itong The Great Exchange. Ano po ba itong The Great Exchange? Sabi po, ang Panginoong Jesucristo ang kumuha ng ating mga kasalanan at tayo binigyan niya ng kanyang katuwiran. Sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him. So mga kapatid, ang Ebanghelyo po, ang Ebanghelyo po ay dapat nating bantayan. Hindi ito tungkol sa atin, kundi tungkol sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Excuse me po. Kasi po, kung mawawala ang katotohanan nito, mawawala po ang lahat. At tandaan po natin na ang tunay na nagbabantay ng Ebanghelyo sa atin ay ang Diyos mismo, hindi po tayo. Sabi po ni Apostle Paul, He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Sabi po sa verse 12. Nung binasa, kanina po na ating Sister Maricel. At ang pang-apat po is the model of faithfulness. So makikita po natin dito sa last part, nung binasa po is, makikita natin dito ang dalawang uri ng tao. Ang mga tumalikod, sina Pihelos at Hermogenes, at ang isang nanatiling tapat na si Onesiphorus. Ang mga tumalikod po ay mas pinili nila ang makamundo. Mas pinili po nila yon. Pero ang isa pong nanatili, na si Onesiphorus nga po is, hindi siya nahiya sa tanikala ni Apostle Paul. Kasi ang tanikala is yung nangyayari sa buhay ni Apostle Paul. Sa kulungan, kasi nahihiya sila sa nangyari kay Paul, pero sabi nga po mga kapatid, ang uri ng katapatan na gusto ng Diyos ay tapat, kahit mag-isa, kahit mahirap, kahit walang nakakakita. Lagi po natin tatandaan, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang maririnig ng mga tapat. Well done, good and faithful servant. Sa pagpapatuloy po natin, ito po ang paalala ng Diyos sa umagang ito. Ang pinakamalaking panganib daw po sa simbahan ngayon ay hindi persecution. Habang nag-aaral nga po kami sa Bible School nga po, ito po yung lagi mga sinasabi ng mga professor namin, ng mga pastor din naman. Ito daw po yung, kasi ang lagi po natin iisip is parang pinapersecute yung mga simbahan. Pero hindi daw po talaga yun. Alam niyo daw po ang pinakamalaking problema ng simbahan ngayon is spiritual complacency.
Ano po ba ito? Ibig sabihin po yung pagiging kampante. Pagiging kampante ng mga Kristiyano, nanlalamig at walang malasakit sa simbahan. Ito po yung malaking problema ng simbahan ngayon. Ito po yung mga tinatawag ngayon na comfortable Christians. Yung iba tinatawag silang lukewarm Christian. Pero sa present po na simbahan, pero sabi nga present yung simbahan, pero absent yung pananampalataya. Di ba parang, kasi, parang, yun yung iniisip lang ng karamihan, na parang pinipersecute lagi ng simbahan, pinipersecute ng mga Kristiyano. Pero ito po yung nakikita, napakalaking problema ng simbahan ngayon. Spiritual complacency. Kung hindi po natin babantayan ang Ebanghelyo, ang buting balita o salita ng Diyos, mawawala po ang apoy sa puso natin, sa puso ng bawat isa. Kasi po, kapag nawala iyon, madali tayong maligaw ng mundo ito. Lalo na po ngayon, napakaraming nangyayari, maraming mga challenges, maraming gustong baguhin ang salita ng Diyos. At ito po ang gustong ipagawa sa atin ngayong umaga. Sabi po ni Apostle Paul, verse 13, "Retain the standard of sound words which you have heard from me, in faith, in love, which are in Christ Jesus." So mga kapatid, ang panawagan po sa atin ngayon is manindigan. Manindigan sa katotohanan, walang kompromiso, walang dagdag o bawas. Especially po pag pinag-usapan ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi po ang salita ng Diyos ay sapat. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay totoo. Ang Espiritu ng Diyos ay buhay. So, let's guard the gospel because when we lose the gospel, we lose everything. Idagdag ko po, habang pinag-iisipan po natin, ang panawagan po ng ating Apostle Paul, na guard the gospel, maalala po sana natin ang mga sigaw ng mga reformers. Since nandito po tayo sa pag-aaral ng reform, sabi nga po, di ba, kung nasa SH Daily with God po, this nakaraang araw po, sabi doon, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbite. So the church reform, always reforming according to the Word of God. So ibig sabihin po nito, ang tunay na simbahan ay patuloy na binabago ng Diyos. Hindi ayon sa puso or opinion ng tao, kundi ayon sa kanyang hindi nagbabagong mga salita. So yun po yun. Ito rin po yung pinakang puso ng letter ni Apostle Paul kay Timothy. Bantayan mo ang Ebanghelyo, manatili tayo sa katotohanan, at huwag tayo makiayon sa sanlibutan. Sapagkat ang simbahan na hindi binabago ng salita ng Diyos ay unti-unti nagiging patay sa simbahan. At tandaan natin, ang simbahan ay hindi pag-aari ng tao, kundi ng Diyos. Tayo ay may mga katiwala lamang na Ebanghelyo. So mga katiwala lang po tayo. Kaya tungkulin natin bantayan, ipaglaban at ipamuhay ito sa araw-araw nating pamumuhay. So ito nga po yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor. Kung tunay daw po tayong kabahagi ng Ecclesia Reformata, dapat daw din tayong makinig o dapat daw pong makita sa ating buhay ang Semper Reformanda. So, dapat po araw-araw. Araw-araw nating hinahayaan na baguhin tayo ng Diyos, Secundum Verbite, ayon sa kanyang salita. So, sa ating pong mga pamilya, sa simbahan, sa ating pong ministeryo, hindi tayo nagbabantay ng tradisyon o yung mga kaugalian lamang sa simbahan. Hindi po yung binabantayan natin. Dapat po binabantayan natin is yung katotohanan ng Ebanghelyo. Kasi po ang tunay na pagbabago na nagmumula sa puso ay bunga ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya ngayon pong umaga, may mga tanong po akong gustong tanongin sa inyo ngayong umaga. Let's say po na kung aalis ka po sa mundo or mawawala tayo sa mundong ito, ano ang iiwan mong pamana sa iyong pamilya? Alis po tayo sa mundong ito, ano po ba yung iiwan natin pamana sa ating pamilya? Pwede natin sabihin yaman,
Pwede natin sabihin titulo, o pananampalatayang totoo. At kung ikaw naman po ay isang naglilingkod sa Diyos, ano po ba yung may papayo ninyo sa mga susunod na henerasyon? Gaya ng ginawa ni Apostle Paul kay Timothy, kay Pastor Timothy. Sana po sa dulo ng ating buhay, masasabi natin na salita tulad na sinabi ng Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi niya po doon, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. So mga kapatid, ang tunay pong pamana, ang isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo ay hindi kayamanan, kundi katapatan sa Ebanghelyo. At kung tayo man po ay magkulang, huwag tayo mawala ng pag-asa sapagkat ang Panginoong Kristo mismo ay nag-iingat ng pananampalataya para sa atin. So malapit na po ako matapos. Pero bago po ako magtapos, may gusto po akong basahin na kwento. Isang kwento. Kwento lang. Pero may isa pong Amerikano na misyonaryo sa Africa. Ano po, tumanda na po siya sa paglilingkod. Halos binigay niya po yung buhay niya. So isang araw po, nang siya'y pauwi na sa Amerika, may nakasabay siyang isang sikat na artista sa aeroplano. So paglabag po nila sa airport, sinalubong po yung artista. Mga band, may banner pa, at palakpakan. Sa kanya, walang pumasin kahit isa. So pag-uwi niya po ng bahay, napaluha siya at nagdasal. Sabi niya, Panginoon, pagod na po ako. Bakit parang walang nakakaalala? Sabi po ng misyonaryo. At sumagot po ang Diyos sa puso niya. Anak, wala ka pa sa katahanan. So, mga kapatid, darating po yung araw na uuwi rin tayo. At sa araw na iyon, hindi tawag sasagutin sa atin. Kundi ang ating Panginoon at sasabihin niya, well done, faithful servant. Kaya sana po hanggang sa araw na iyon, let's guard the gospel. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Dahil ang katotohanan ito ay buhay, at ito ang magdadala sa atin hanggang sa wakas. So, as I close po, let's close po in prayer. Aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat sa biyayang buhay na pinagkaloob sa bawat isa. Tulungan po kami maging tapat na tagapangalaga ng inyong mga salita, Panginoon, sa aming puso, sa aming pamilya, sa aming simbahan. Pag-alabin mo o bigyan niyo po kami ng fire sa aming pananampalataya at patuloy mong palakasin ang aming simbahan habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, sunodin ko.